Sige po, palakpakan natin si Lord. Welcome po. Masaya po kami, kasama namin po kayo. And I believe we are ready to hear the Word of God. Amen po ba? At gusto ko po magiging iba po ang sermon natin, ang life lesson natin today. Let's prepare our hearts and mind. Okay po ba yon? Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Sino po dito ang gusto ng powers? Yan. Sinong gusto ditong may kapangyarihan siyang makita ang future? Wow, napakaganda po, no? Ang ganda pag may makita kang future. At alam niyo po, pag nakita niyo po ito, ano pong mafe-feel niyo? Uy, ano pong mafe-feel niyo pag nakita niyo yan? Pupuntahan niyo po ba yan? Pag nakita niyo po? Pag nakita mo yan, dediretso mo pa ba? Saan madalas po nakikita yan? Sa kalsada. Tama po ba? At kapag nakita mo yan, kapatid, sa kalsada, tutuloy ka pa ba? Hindi. Ano po bang meaning yan? Danger ahead. A warning that something bad may happen soon. At ayaw po natin yan. Tama po ba? Ayaw natin may masamang mangyari sa atin. At tatanungin ko pa po kayo, papasok po ba kayo dito? Na-experience nyo na po ba ang ganda ng bahay? Napaka-cozy? Papasok po ba kayo? Hindi, tama po ba? Hindi kayo papasok. Bakit? Ano pong meron? Merong? Ano po yan? Sign. Tama po ba? May sign. At kapag pinasok mo yan, pwede kang mapahamak. Di po ba? Hindi mo papasukin yan. Eto, sinong guilty dito? Ginagawa to. Tabilang tawanan po tayo. Sino tumatawid? Nakita na yan. Napakalaki. Bawal tumawid, nakamamatay. Sinong guilty? Ako lang? Mabihira, masama pala ako. Pero tayo po minsan, tumatawid tayo kahit hindi sa tamang tawiran. Di po ba? Mabihira. Pero ano pong meron? Bakit hindi ka tatawid? Ano pong meron? May sign. May sign na naman. Kapatid, sinong mahilig uminom ng milk tea? Ng Starbucks? Sinong mahilig niyan? Oy, ayaw umamin. Linggo-linggo, nagsa-Starbucks, nagmi-milk tea. Pero yung Starbucks mo at milk tea mo, may ganito. Iinumin mo pa? Ay, hindi. Siyempre po, di ba? Hindi mo inumin. Dahil ano na naman ang meron? Merong lason. Tama, may lason po yan. Pag yan, ininom mo, tapos. Alam niyo po, may nabasa po akong quote. Sabi diyan, he who learns but does not think is lost. Kapag natutunan mo, pero hindi mo pinag-isipan, hindi mo ginawa, ano sabi? Lost. Pero sabi dito, he who thinks but does not pinag-isipan, hindi natutunan. Ano sabi po doon? He is in great danger. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, medyo magiging madiin tong preaching na to. Pag nag-aaral po ba tayo ng salita, sinasabuhay po ba natin? Ulitin ko. Kapag tayo po pinag-aaralan natin linggo-linggo, isinasabuhay po ba natin? Dapat. Di po ba? Kaya ang pag-uusapan po natin today, para maintindihan po natin, ano po ang title? Danger ahead. Danger ahead. At ayaw po natin yan. At alam niyo po sa Bible, pinag-uusapan ng future. May mangyayaring future sa Bible. May mangyayaring kakaiba sa Bible. At sabi po dito, tingnan muna natin yung meaning ng warning. Sabi dyan, warning, it means something that makes you, ano daw po? Word, ano yung word? Understand, naiintindihan. There is a possible, kaya pala warning, may possible danger. Or, problem, especially one in the pinag-uusapan natin ng future. Sinong gustong pagpalain siya ni Lord? Wow. Sinong gusto ng blessing ni Lord? Sinong gustong matutunan pa kung ano ang gusto ni Lord sa buhay mo? Gusto mo, tama ba? Tuloy
lang natin, bakit ba kailangan tayo ng makakita ng warning signs? Why do we need to be warned? Bakit daw po? To protect us. Ingatan tayo, kaya pala meron yan sa mga highway, sa pagtawid, to protect us. Tapos hindi natin susundin. Di ba po? To protect us. Ano pa po ang sumunod? To prepare us na may danger ahead. Nire-ready ka. Kailangan ready ka, kapatid. Tinanong natin kanina, ready ka na ba? Ready ka ba? At ano yung isa? To persevere. Ano ang meaning ng perseverance? Ano po ba yan? Makaka-experience ka ng difficult situation. Difficult situation. At ayaw natin yan. Tama po ba? Pero tingnan natin ang Bible. Naniniwala po ba kayo that the end is near? Pastor, grabe naman to. End is near na. Nag-e-enjoy pa ako sa buhay. Kakapasok ko pa lang sa work. Pastor, kaka-college ko pa lang. Tapos na. The end is near. Naniniwala po ba kayo dyan? Tingnan po natin sa Bible. Pag-uusapan lang po natin. In Matthew 24, verses 32 to 35, now learn a lesson from the fig tree. Si Jesus po ang nakikipag-usap dito. At sino kausap ni Jesus dito? Ang disciples. At ang sabi dito, when its branches bud and its leaf began to sprout, you know that summer is near. Tama naman, di po ba? In the same way, when you see all this, ano sabi po? Things, signs, you can know His return is very near, right at the, pag sinabing right at the door, parang lalamove. Sa labas mo lang. Pwedeng mangyari, di po ba? Hindi mo alam, pwedeng mangyari. Tuloy natin, I tell you the truth, this generation will not pass from the scene until all these things hindi pwede itong maskip, mangyayari at mangyayari to. Amen po ba? Ayoko, Pastor, pwede po ba mamatay muna ako bago ko ma-experience to? Sana nga. Tama po ba? Sana nga. Heaven and earth will disappear, but my words will never. Bakit sinabi ni Lord yung dulo na, but my words will never disappear? Sa tingin nyo, bakit sinabi ni Lord? Kasi itong future na to ay inevitable. Amen? Inevitable. Pag sinabing inevitable, kahit anong gawin mo, kapatid, mangyayari at mangyayari. Inevitable. Tanong ko po sa inyo, do you believe in the second coming of Christ? Sino po dito save na? Okay, save ka na. Ano po, medyo kakaiba talaga tong life lesson na to. Save ka na, tama po ba? Tanong ko po sa inyo, anong nafe-feel nyo ngayon? Natatakot o excited? Yun totoo. Excited po kayo, ha? Parang yung mga bata, di sumasagot eh. Aga pa. Excited o natatakot? Excited po, ha? Tingnan po natin. Tingnan natin. Tuloy lang po natin. Maganda po yan. Sabi dito in Matthew 24:8, but all this is only first of the, pakinggan nyo po, but all this is only the first of the birth pains. Pastor, ano pinag-uusapan natin? Pastor, ito na ba yung tribulation? Ito na ba yung papahirapan ang mga Kristiyano? Ito na po ba yun? Kapatid, wala pa ako sa Revelations. Ito pong pag-uusapan natin ay umpisa pa lang bago pumunta ng Revelations. Malinaw po ba? Birth pains. Pag birth pains, mga nanay, masarap po ba? Mga nanay na naglabas na ng anak, okay po ba? Gaano po kasakit? Rate 1 to 10. 10. 10, 11. Dagdagan pa natin, 15. Tama po ba masakit? Masakit po talaga. At ito po daw ang may experience natin with more to come. Pambihira, Pastor, sana more blessings, more money. Pambihira, birth pains, more to come. So kailangan ready tayo. Amen po ba?
Kailangan ready tayo. Alam niyo po itong preaching ko po na to, may nagawa na akong preaching. May nagawa na ako, inayos ko na. At all of a sudden, biglang si Lord, inaano niya ako, parang may binibigay si Lord sa akin, hindi, ito ang gusto kong maintindihan ng anak ko. Ito gusto kong i-share mo sa mga Christians. Ito yun. At sabi ko, sige Lord, susundin kita. Kahit alam kong mabigat to, gagawin ko. Madalas ayaw pag-usapan ng Kristiyano to. Tama po ba? Kasi gusto natin kagad blessing. Pero alam niyo po ba, blessing din na alam natin kung ano yung mangyayari sa susunod na panahon. Na meron kang wisdom at knowledge. Tama po ba? It's a blessing. At tuloy lang po natin, birth pains do two things as they approach the birth. They increase in intensity and frequency. Mas titindi ang sakit, mas susunod-sunod ang pag-experience mo ng sakit. Ayoko yan. Ayaw natin yan. Pero, mangyayari yan. Tuloy ko lang po. Meron daw pong signs of danger. At ito, si Jesus po ang nagsabi kung ano ang mangyayari sa future, kapatid. At nilagay ko siya sa acronym na danger. At ano ang unang sinabi ni Lord? Una, syempre sa D, ano pong mangyayari sa future? Merong deception. Deception. Ano sabi dito in Matthew 24:4-5? Jesus told them, don't let anyone mislead you, for many will come in my name. Many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many. They will deceive many. Tutuloy ko lang muna po mamaya ako explain. Sabi dito, kapag may nagkiklaim na siya daw si Jesus Christ, huwag kang maniniwala, kapatid. Amen po ba? Huwag kang maniniwala. Alam niyo po, sa ibang salin, may word doon na see that. At tinignan ko sa Greek yun, sabi dito, this is a command, meaning, ano daw po yung word? Watch out, be vigilant, and be on guard. Be on guard. Bakit, Pastor? Ba't kailangan mag-watch out? Ba't kailangan alert tayo? Bakit kailangan on guard? Kasi ito po ang unang concern ni Jesus Christ. His first concern is the deception. May mangyayaring deception sa dulo ng panahon. Sa na-experience natin, bibigyan ko po kayo ng example. False Christ. Sino po nagsasabi na siya yung appointed son of God? Kilala niyo po yun? Maniniwala ka o hindi? Hindi. Huwag kang maniniwala, kapatid. Hindi yun ang tunay. Amen po ba? False Christ. Sumunod. False. Pastor, baka false teacher ka, ha? Paano mo malalaman na isang pastor ay false teacher? Paano po? Sa tingin nyo lang. Pag hindi ka na niya nililid kay Christ. Jesus Christ is the only way, the truth, and the... Pag hindi na yun ang pinipreach ko, kapatid, lumabas ka na sa church. Amen po ba? Kasi bakit? Baka mamaya sa susunod na panahon, malito din ako. Tama po ba? Pero sabihin ito ang punto, kapatid. Kapag hindi na sentro si Lord sa simbahan na to, umalis ka na. Tama po ba? Nagiging matapang ako. Bakit? Si Lord nagsabi niyan eh. Ano pang sumunod? Spiritual confusion. Hindi. Ito ang tama. Si ganito ang tama. Alam niyo po, may teacher ako. Ang lupit eh. Sa seminary po ako galing. At may teacher ako, sabi niya, Buddha, Allah, Jesus, is all the same. What? Napaisip ako eh. Ha? Anong pinagsasabi mo? Talagang inano ko po eh, nilabanan ko eh. Bakit? Hindi sila same. Amen po ba? Si Jesus lang ang kayang mag-save sa'yo. Hindi si Allah, hindi si Buddha. Hindi ang Hindu. Wala. The only way is through Jesus Christ. Huwag kang mako-confuse, kapatid. Amen po ba? Kailangan maging firm tayo dito. Tuloy natin. Self-help spirituality. Ayoko nang pumunta ng Sunday. Ayoko pa ulit-ulit naman ng preaching eh. Kapatid, tanong ko po sa inyo, every year po, nagbabago ang Bible. May nadadagdag po bang book? Wala. Tama po ba? Hindi yan katulad ng mga psychology book na may DSM-5, DSM-6. Hindi siya ganon.
Ang Bible, kung ano ang Bible, yun na yun. Hanggang dati, hanggang ngayon, same siya. Amen po ba? So ito ang punto. Bakit kailangan self-help spirituality? Ayoko na pumunta doon sa church. Gusto ko ako na lang mag-aaral mag-isa. Hindi ko kailangan si pastor. Kapatid, may problema na. Bakit? Ang pastor, nilagay ni Lord dyan para igabayan ka. Tama po ba? Ephesians. Nakalagay sa Ephesians. Nandyan ang pastor para sa unity. Sa tamang wisdom. Nandiyan dyan po. At hindi pwedeng sarili lang. Tama po ba? Nag-aaral tayo sa bahay. Don't get me wrong. Nag-aaral tayo sa bahay. Tama po yan. Pero hindi pwedeng hindi ka na a-attend ng Sunday, hindi ka na makikipag-fellowship. May problema kapag ganon. Kailangan kasama mo pa din ang mga Christians to grow. Amen po ba? Amen. Tuloy natin. Celebrity messiahs. Katulad nga nung isa, sinasabi niya, ako ang Diyos. Huwag ka maniniwala, kapatid. At ano yung sumunod? Twisted theology that tells people what they want to. At a-attend lang ako dyan pag gusto ko yung preaching. Pag gusto ko yung preacher, kapatid. Hindi to about sa'yo. Amen po ba? Ang church ay about sa Diyos. Kay Lord tayo nakatingin. Hindi sa kagustuhan lang natin, hindi lang sa kung saan lang tayo okay. Amen po ba? Kay Lord tayo nakatingin. Sabi dito in Matthew 24:23-24, then if anyone tells you, look, here is the Messiah, or there He is, don't. So kapag may experience ka ngayon na sinasabi, nandyan na si Lord, dumating na, nandito na siya, don't believe it. Huwag kang maniniwala, kapatid. Tuloy pa natin. For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and ang bihira, gagawa ng miracle. Magpapakita ng power. Kaya akala ng Kristiyano, magiging totoo. Ay, pambira, totoo yan. Ang galing eh. Parang si Lord. Pero tingnan niyo po, so as to deceive, para lokohin lang. At ito ang, pakinggan niyo po ko ha, huwag po kayo matutulog dito. Tingnan niyo po ito. If possible, even God's chosen ones. Ililipat ko po ng translation. Kahit Kristiyano, pwedeng ma-deceive. Kahit ikaw na nakaupo dyan, pwede kang ma-deceive. Kahit ako. Pero paano tayo hindi madideceive? Ito na nga yung sagot eh. Amen po ba? Ito ang sagot. Jesus isn't trying to scare His disciples. Tama po ba? He's preparing them. At tayo din, mga kapatid, prepare tayo ni Lord sa mga mangyayari pa sa susunod. Hindi pwedeng hindi to i-preach. Hindi pwede itong hindi i-share sa church. Amen po ba? Kailangan malaman to ng mga Kristiyano. Alam niyo po, para maintindihan natin, ito po ang pangbala natin, pangsangga natin. Always compare all the teachings with the Word of. Kung ano tinuturo ni Pastor ngayon, ni Pastor Vernon ngayon po sa inyo, ako po, kung anong tinuturo ko sa inyo, sinabi ko, Matthew 24, nandoon, i-check niyo po. I-double check mo. Bakit? Para ikaw ligtas ang kaluluwa mo. Amen po ba? Para ligtas ka, double check mo. Bakit? Alam niyo po, kada magpipreach ako, lagi ako nagpipray kay Lord. Lord, ayoko pong madala ang tao sa kapahamakan. Mamali lang ako ng salita, mapapahamak sila. Kaya lagi ako nagdadasal doon. Kaya sana lagi po, kapag tayo tinitingnan natin, kino-compare natin. Amen po ba? Dino-double check natin. Sabi dyan, ano po yung una natin doon sa danger? Deception. Tama po ba? Ano yung sumunod? Apostasy. When love grows cold. Ano po yung apostasy? Yung meaning yan? An act of refusing to continue to follow, obey, or recognize a religious faith. Alam mo na, natutunan mo na, hindi mo pinag-isipan, hindi mo ginawa. Ano sabi po dyan? Yan po pala yun. At tutuloy ko lang po, sabi in Matthew 24, dito lang po tayo gagalaw. In verse 12, sin will be rampant. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold.
But the one who endures to the end will be... Sana kapatid, ito tayo, dun tayo sa verse 13. Amen po ba? Sama-sama tayo sa verse 13. Amen po ba? The one, sabi dyan, di po ba? But the one who endures to the end will be... Sana doon tayo, kapatid. Alam niyo po, sa panahon na to, magkakaroon ng moral rebellion. Bakit ko nasabi yan? Napansin niyo sa mundo na to, laging pinaglalaban ang karapatan. Accept me. Laging ganun eh. Tama po ba? Tanggapin mo kung ano to, yung freedom na to. Moral rebellion. Ano ba dapat ang tinitingnan natin? Di ba tinitingnan natin dapat ang Bible? Dapat yun ang tinitingnan natin eh. Tutuloy ko lang po. Alam niyo po, mangyayari daw po, widespread rejection of biblical truth. Sobrang kitang-kita na nila na truth yung words ni Lord, pero hindi sila maniniwala. Pambira, nakakatakot. Sunod, moral confusion. Bibigyan ko example. Alam mo ng babae ka, kapatid. Alam mo ng lalaki ka. Nalilito ka pa. Hindi po ako nag-ano. Alam ko po, yan ay mahirap na na-experience. Pero kailangan nating ilaban. Tama po ba? Kung anong gusto ni Lord. Moral confusion. Tuloy lang po tayo. Increasing sin. Ano po yung sumunod? Bigyan ko kayo injustice sa panahon ngayon. Ano yung injustice sa panahon natin ngayon? Flood control. Di mo po? Tama po ba? Walang justice, pambihira. Paulit-ulit, injustice. Ganun na naman. Ano pa sumunod? And violence in... Nabalitaan niyo po yung sa Indonesia. Pambihira sa Indonesia, no? Susugurin. Kasi injustice eh. Tanong ko po sa inyo kapatid, nangyayari na ba? May signs na po ba? Sabi, no? Sabihin niyo sinasabi ni Lord, nangyayari. Alam niyo po, lawlessness will intensify in the last days. Sino po dito mga magulang? Magtatanong ako sa mga magulang, mga parents. Pag nagkasala po ang anak niyo, papabayaan niyo lang po ba? Kapag ang anak niyo naglilibin, hahayaan niyo lang po ba? Humina na. Konti lang ang magulang. Ulitin ko. Parents, pag ang anak mo nagli-live-in, papayag ka? Kailangan mag-stand firm ka dyan, di po ba? Bakit kita binibigyan lang kita example? Naalala ko si Eli, si Prophet Eli, hindi hinayaan niyang gumawa ng kasalanan yung anak niya na dalawa. At yung dalawa niyang anak gumawa ng kasalanan. Hinayaan, alam ng magulang. Tama po ba? Alam ng magulang. Ano po nangyari kay Prophet Eli? Hindi niya kasalanan. Kasalanan ng anak niya. Ano nangyari? Namatay, napahamak. Kapatid, ganito, kapag alam mo nang mali ang ginagawa, kailangan mong itama. Amen po ba? Kapag mali, itatama. Ang kasalanan ay kasalanan. Tapos, period. Hindi magbabago. Ang kasalanan ay kasalanan. Amen po ba? Hindi tayo pwede mag-agree sa kasalanan. Pag tinolerate natin ang kasalanan, may problema na tayo. Kailangan natin i-correct. Amen po ba? Kailangan malinaw yan. Alam niyo po, sabi ni Socrates, the real danger in life is not death. Minsan takot tayo sa kamatayan eh. But living an evil life. Sabihin, hindi man nakiniwala kay Lord, pero alam niya na kapag ikaw namuhay ka sa puno ng kasalanan, puro kasalanan, ano mangyayari? Pambira, danger. Tuloy ko lang po. Masyado tayong sano. Anong pong sumunod na sign? Nations in conflict. Sabi diyan, and you will hear of wars and threats of wars. But wag magpapanik mga kapatid. These things must take place, but the end won't follow immediately. Kapag merong war, hindi ibig sabihin end times na. Malinaw po. Hindi kaagad. Pero ito ay yung mga signs, mga kapatid.
At alam niyo po, increasing political instability and violence. Nag-i-increase na po ba? Sa panahon natin? Grabe, no? Nag-i-increase na po. Sabi po dun sa ibang salin, dun sa verse na yon, rumors of war shows that fear and uncertainty will also be widespread. Naalala niyo po ang Pilipinas, muntikan na makipaggera. Muntikan lang. Sino ang kaaway? Dahil sa West, Philippine Sea. Tama po ba? Nangyari po ba? Buti hindi. Thank you, Lord. Ano pong ipanlalaban natin? Kapre, manananggal. 5,000 manananggal, 5,000 kapre. Bala na may tetano. Ano yung panlalaban natin, kapatid? Kidding aside, anong ipanlalaban kung magkakaroon ng gera? Tama po ba? Handa ka ba dyan, kapatid? Handa po ba kayo dyan? Lahat tayo ready na. Ang bihira, kaya nyo po ba? Magkakardo dalisay tayo lahat. Ang bihira. Pero mangyayari daw po eh. Tama po ba? Bibigyan ko, alisin natin. Nagpapatawa lang po ako. Masyado kayong seryoso. At totoong mangyayari po yan. Bakit? Nakita nyo po yan. Israel and Palace. Nagigera. Bakit nag-aaway? Sasasabi nila, Israel, dapat bayan ng Diyos yan. Dapat mabait yan. Tama po ba? Ginaganon eh. Pero mangyayari ang dapat mangyari. Tama po ba? Ano pa? Ukraine versus Russia. Hanggang ngayon, 3 years na po, nagbabakbakan pa din. Isipin nyo ilan na po ang namatay. Alam nyo po, Jesus is not saying He causes wars, but that they are permitted for divine purpose. Ba't pumapayag si Lord? Kasi yun yung plano sa dulo ng panahon eh. Minsan hindi natin maintindihan. Tama po ba? Minsan hindi natin mag-gets. Di ba Lord, dapat puro tayo love. Pero may divine purpose eh. Na kailangan natin sumunod doon. Amen po ba? Chaos does not mean God has lost control. He's in control. Amen po ba? Lahat ng yan ay kontrolado ng Diyos. Alam ni Lord. Alam ni Lord. May divine purpose lang. Yun lang ang kailangan mangyari. At ano pa daw po yung signs of danger? Groaning creation. Pag yung word na groan, saan nyo po madalas narinig yan? Pag may birth pain, tama po ba? Ang sakit, in pain, sobra. Sisigaw ka talaga, At alam niyo po, sabi sa Matthew 24, 7b, there will be famines. And ano daw po yung sumunod? Earthquakes in many parts of the world. Many parts of the world. Pambihira. Famine. Nabalitaan niyo po ba yan? Sa Russia, nagkaroon po ng 8.8 magnitude na earthquake. At sa earthquake po na yon, umabot hanggang Japan yung nagkaroon ng tsunami sa Japan. Bihira, no? Tatanungin ko po ulit kayo, may signs na po ba? May signs na po ba? Kaya gusto ni Lord, prepared ka. Gusto ni Lord, ready ka, kapatid. Alam niyo po, famine was devastating and usually fatal for the... Pastor, parang ang pangit naman yan. Bakit sa poor? Bakit? Pupunta lang ako sa Bible, Baka po maano niyo ako eh. Punta lang ako sa Bible. At napapansin niyo po ba, meron na po tayong, anong tawag dito? Inflation. Tama po ba? Sa 1,000 mo sa grocery, madami pa po ba kayo mabibili? Wala na. Parang kape na lang yun eh. Tama po ba? Kape na lang yun eh. Bakit kaya nangyayari yan? Bakit? Bakit may ganyan? Tingnan niyo po sa Bible. In Revelation 6:6, sabi dyan, and I heard a voice from among the 4 living beings say, a loaf of wheat
wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day's, pakinggan niyo po ulit, bakit may inflation? A loaf of wheat bread or 3 loaves of barley will cost a day's pay. Magkano po ang minimum wage? 6.19 ang minimum wage. Isipin niyo po, magkano po ang tinapay? 70. Ilagay na po natin, 70. Sa susunod na panahon, kapatid, 619 na ang tinapay. Inaano ko lang po yan, ha? Pero yan, nasa Bible po siya. Would you imagine that? Magugutom ka. At ano sabi doon? And don't waste the olive oil and ang ibig sabihin po dyan, kapag tayo may pagkain tayo, wag natin sasayangin. Amen po ba? Alam niyo po sa panahon natin, masyado na yung gluttony. Bakit masyado na yung gluttony? Bibigyan ko example. Samgyup. Di ba? Kain ka ng kain hanggang anong-ano ka na. Kasi bakit? Ano sasabihin mo? Para sulit. gusto mo talagang busog na busog. Nagiging gluttony, tama po ba? Buffet. Pag nakita, ang dami. Kain ka ng kain. Nagiging rampant. Pero sabi doon, don't waste the olive oil and wine. Huwag tayong magsasayang. Amen po ba? Kasi sa susunod na panahon, ma-appreciate mo to na blessed pa tayo. Na sobrang dami pa natin kinakain. 3 times a day tayo kumakain. Sa susunod, baka, sana nga once a day meron eh. Pero baka sa susunod, mahirap talaga. These signs call for repentance, faith, and readiness. Kapatid, ready ka na ba? Ayaw nyo na. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kanina, ready. Nung intro ko pa lang, ready na tayo eh. Ngayon, iba na. Tuloy lang natin. Endurance in persecution. Pakinggan nyo na po ako. Matatapos na ako mga kapatid. Pinaikli ko to. Endurance in persecution. Kapatid, tanong ko, sino dito Christians? Ulit, taas ang kamay. Christians, yan. Na-persecute ka na ba? Na-persecute ka na? Bakit ka ganyan? Christian ka pa naman. Ba't ka ganyan? Di ba? Dapat nga mas banal ka eh. Christian ka eh. Bakit? Hindi po ba kayo huwag na ako magsalita. Pag Christian laging pinipersecute, tama po ba? Tanong ko po sa inyo, yun ba ang real persecution? Gusto niyo po bang malaman ang real persecution? Bibigay ko po sa inyo. In Matthew 24, 9-10, then you will be arrested. Sinong handang makulong para kay Lord? Konti na lang. Stand firm. Sabi nyo, gusto nyo, kanina, amen kayo ng amen eh. Sino handang makulong para kay Lord? Baka dito lang yan ha, pag nandun na, di ko kilala yan. Di ko po kilala yan. Di po ako Christian. Nakuha kapatid, huwag mo sasabihin yun ha. Huwag sasabihin yun. Ano sumunod? Persecuted. And, ano sabi? Handa ka bang mamatay para kay Lord? Nakakatakot mamatay, tama po ba? Alam niyo po, nung bata ako, lagi ko sinasabi, Lord, sana pag namatay ako, tumutugtog ako. Nag-cause pa ng gulo, no? Habang tumutugtog, namatay. Sabi ko, pambira, mali. Mali pala. Na-realize ko, mas magandang mamatay na ginagawa yung ministry para kay Lord. Tama po ba? Gusto niyo po ba na mamatay kayo, nagluluto kayo ng sinaing? Ang bira, sayang naman. Sana doon na lang sa pagpupuri. Tama po ba? Ang ganda sana, no? Nagpupuri ka kay Lord. Nabawian ka. Alam niyo po, sabi diyan, you will be hated all over kahit sino. Kasusuklaman ka, kapatid. Because you are my followers.
And many will turn away from me and betray me and hate each. Sana kapatid, wag tayo sa verse 10. Sana magsa-stand firm. Kahit may great persecution. Kahit, ito ang lagi ko sinasabi kung kilala niyo ako. Mapahiya ka na sa tao, wag lang ikaw mapahiya sa Diyos. Tama po ba? Mapahiya ka na sa tao. Wala yan, hindi nagmamatter yung sasabihin ng tao. Amen po ba? Ang nagmamatter kung ano sasabihin ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po yung tribulation, ito po yung word na tribulation. Ang meaning po niyan, it means intense pressure, affliction, and persecution. Uulitin ko po ulit Ang pinag-uusapan po natin ay birth pain. Hindi pa po to tribulation. Di ba may tinatawag po tayong tribulation? Yung 7 years. Pero hindi ko na po i-discuss yun. Baka malito kayo. So yun po, birth pains pa lang. At tutuloy ko, tatanungin kita kapatid, am I prepared to suffer for Christ? Handa ka bang iwan ang wealth mo para kay Lord? Handa ka bang iwan ang position mo para kay Lord? Handa ka bang iwan lahat ng meron ka para kay Lord, kapatid? Handa ka ba? Tanungin po natin ang sarili natin, am I prepared to suffer for Christ? Ready ba ako, Lord? Alam niyo po, sa Greek yan, it means to stumble, be offended, or sana wag tayo dyan, kapatid. Maging faithful tayo kay Lord. This isn't ordinary hardship. Hindi magiging ordinary ang ma-experience natin, kapatid. I'm telling you right now. Kung maganda pa ang buhay ngayon, thank you, Lord. Amen po ba? Pero sa susunod na panahon, mas lalala ito. At ang sabi diyan, suffering because of faith in, it's because of faithfulness to sana yung faith natin yung nangingibabaw sa lahat ng may experience natin sa buhay natin. Yun ang mangingibabaw. Mawala na kaibigan mo, kinakahiya ka dahil Christian ka, okay lang. Mawala pamilya mo kasi sinasabi nila, bakit ganyan? Okay lang. Basta yung faith mo na kay Lord. Persecution reveals the true condition of the heart. Tanong ko po sa inyo, di ba pag may nagkakaproblema tayo, minsan yun ang lumalabas sa puso natin. Lord, bakit naman ako nagkakaproblema? Biglang nagiging mareklamo. Sana kapag pinipersecute tayo, kapatid, ang gagawin natin, maging faithful pa din kay Lord. Yun ang lalabas sa puso natin. Amen po ba? Kapatid, itanim mo to sa puso mo. Maniwala ka sa akin, kakailanganin mo to. Bakit? Tutuloy ko lang. Ang dulo daw po nito, bago mag-tribulation, ay ito daw po, reaching the world. The final mission. Ano yung final mission, Pastor? In Matthew 24:14, and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and the end will come. So magiging fair si Jesus, magiging fair ang Diyos. Bakit po? Malalaman nila, makikilala nila ang Diyos. So meron silang free will kung maniniwala sila o hindi. Amen po ba? May free will sila. Ikaw, buti blessed tayo. Bakit, kapatid? Tinanggap mo na ang Diyos. Sobrang blessed mo. Meron kang Diyos sa puso mo. At sabi doon, then the end will come. Alam niyo po, meron akong teacher sa seminary, sabi niya sa akin, sa Constitution, naalala ko yon. Sabi niya, year 2016, sabi niya, isipin nyo, paano mangyayaring makikita ng lahat si Jesus? Isipin nyo lang. Sabi nila sa amin. And noong 2016 po, ano po ang cellphone nun? Wala pa nga sigurong Android, di pa masyadong sikat eh. Tama po ba? Bago pa lang ang Facebook. 2016, sinabi niya sa amin yon. Pansinin mo. So hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi hindi pa naman po ang internet doon eh.
Hindi pa madalas nagagamit. Mahal ng data. Nakagamit. At nung iniisip ko siya, sinabi niya, dito yan dadaan. Sa social media. It makes sense. Tama po ba ngayon? Pag may nangyaring incident, ano po nangyayari ngayon sa tao? Bibidyohan yan. Imbis na tumulong, binibidyohan. Tama po ba? Ano pang gagawin? Ilalive pa yan. Ay, ito pa, may sunog. Tumawag ka ng tawag dito, ng fire truck, hindi bibidyohan eh. Tama po ba? Ano sabi sa Bible? Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is. Mangyayari siya. Bakit sa? Kaya pala ang bilis na ng internet, kapatid. Ang galing. Divine purpose. Ngayon naiintindihan ko na yung teacher ko. Biya, totoo pala. Nangyayari pala. Ano pa sabi? For there will be greater. Babasahin ko pa po ba to? For there will be greater anguish than at any time since the world began. And it will never be so great again. Naalala niyo po sa mga may edad, sorry po sa word na may edad, lagi niyo sinasabi, mas mabuti pa yung dati, no? Mura ang bilihin. Tama po ba nasasabi niyo yun? Kapatid, ito ang katotohanan. Hindi mo na ma-experience ulit yun. It will never be so great again. Mas lalala pa. Isipin mo, 500, isang tinapay. At sinabi po dito, yung word na anguish, ano na po to eh, masakit na to eh, parang mabigat na to eh. Pero ang sinabi pa niya dito ay, greater. Mas balala pa. Mas batindi pa. Alam niyo po ano mangyayari? Physically, all life on earth would be destroyed. Ano yung spiritually? Deception and destruction would be so overwhelming, even the faithful might not survive. Pero kapatid, sama-sama tayo. Amen po ba? Sama-sama tayo kay Lord. Amen po ba? Pag nahirapan, faith. Amen po ba? Faith kay Lord ang aalalahanin natin. Tingnan niyo po gaano tayo kamahal ni Lord. Gusto ni Lord maintindihan natin to. At sama-sama tayo sa langit. Sabi dito, and I will end with this. Pakinggan niyo na po ko kung kaya niyo pa pong gumising. Gisingin niyo na po ang sarili niyo. And I will end with this. Tingnan niyo po ito. Si Jesus pa din ang sabi nito. In Matthew 24:45-51, a faithful, sensible servant is one to whom the master can give responsibility of managing his other household servants and feeding them. Meron daw faithful servant. Okay po malinaw yan. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. Sino pong gusto ng reward? Kanina sabi doon faithful servant. Reward. Ano kayang reward na ibibigay ni Lord sa atin? Tutuloy ko lang po I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. Wow, ang ganda, no? Ibibigay. But what if the servant is, okay merong servant na faithful, may servant na evil. Amira. Sabi diyan, and thinks, my master won't be back for a while. Hindi pa naman babalik yung master eh. And he begins beating the other servant, yung faithful servant, inaaway niya. Ano pa sabi? Partying and getting, pambira, maglalasing. Kita mo kapatid, tigilan mo ng paglalasing. Tigilan mo na. Amen po ba? Buti hindi ka nag-amen. Mahalata. Maglalasing. Ito mo sabi, the master will return unannounced and unexpected. Bibigyan ko po kayo. And he will cut the servant to
Wow, He will cut the servant to pieces, the evil one, and assign him a place with the hypocrites. In that place, there will be weeping and gnashing of... Gusto niyo po explain ko? Baka mas no? Explain ko lang. Meron daw na Kristiyanong sumusunod sa Diyos. At merong Kristiyanong gumagawa ng kasalanan. Bakit ko nasabing Kristiyano? Ano sabi diyan? But what if the servant is... Pag sinabing servant, na kay Lord na siya. Tama po ba? Kay Lord, servant na eh. At Bob, explain ko po sa inyo, yung isang servant, kahit hindi niya nakikita ang Diyos, sinusunod niya ang Diyos. Faithful siya sa Diyos. At yung isang servant, anong gagawin? Magpa-party, magiinom, gagawa ng kasalanan. Tutuloy lang niya. Bakit wala pa si Lord? Hindi pa naman babalik? Hindi pa naman babalik. Pero ano sabi dito? Ano sabi diyan? And He will cut the servant to... At yung sinasabing place, there will be weeping and gnashing of... Ano po yun? Impyerno, kapatid. Naiintindihan po ba natin? So kahit tayong mga Christians, kailangan maintindihan natin kung ano yung dapat nating gawin. Kung ano dapat nating sundin. Kailangan maging faithful. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Amen po ba? Hindi naman ako nakikita eh. Si pastor, pag nakita ko ni pastor, babago na ako. Kapatid, si Lord nakikita ka every day. Lahat ng kasalanan natin, nakikita ni Lord. Tama po ba? Nakikita ni Lord. Alam niyo po, ito masasabi ko, kapatid. Stay alert and huwag ka matatakot, kapatid. Hindi po ako nananakot dito. Amen po ba? Stay alert and be prepared. Kasi ano sabi in Matthew 24:44? You also, kausap niya yung disciples, you also must be ready all the time. For the Son of Man will come when least expected. Gagawa muna ako ng kasalanan. Hindi pa naman darating si Lord eh. Nagkakamali ka. The Son of Man will come when least expected. Kaya aalahanin po natin, stay alert and be prepared. Pag naalala nyo po yung word na danger, maalala nyo po yan, yung acronym na yan. Yan po yung signs. Amen po ba? Ngayon kapatid, pwede nyo po ang kunin ang communion elements nyo po. May gagawin po tayo. At sabi doon, alam nyo po, napakaganda to, blessing to sa atin. Bakit? Si Lord gusto niya na magbago tayo. May chance ka pang magbago, kapatid. Amen po ba? May sinasabi si Paul sa Bible na thorn in the flesh. Alam niyo po yung word ni Paul na thorn in the flesh? Yung thorn in the flesh niya, yung kasalanan niyang hirap na hirap siyang tanggalin. May ganun ka ba, kapatid? Yung kasalanan mong hirap na hirap kang tanggalin. Pero ito masasabi ko, kapatid, kayang tanggalin ng Diyos yan sa'yo. Kapatid, bakit ka nagkukumunyon? Bakit? Kasi niligtas ka ng Diyos. Parte ka ng body of Christ. Ang pangit, kapatid, magiging tapat po ako sa inyo, ang pangit na gagawin natin tong komunyon, na alam natin, ginagawa natin ng paulit-ulit yung kasalanan na yon. Nililigtas ka ng Lord. Amen po ba? Niligtas ka eh. Ililigtas ka. Ulit-ulitin pa natin. Ito na ang sign, kapatid, para magbago tayo. Ngayon, lagi tayo, sige, pag-pray, kapatid, I encourage you na ikaw ang magdasal galing sa puso. Lord, ito po ang puso ko. Kung nakikita mong may mali sa akin, baguhin mo ako. Pwede po ba yun? Aminin mo na sa Diyos, kapatid. Aminin mo na lahat ng weakness mo. Bakit? Alam niya yan. Alam ng Diyos yan. So, let us pray. Let's talk to God. And let's just worship Him. Sige po, kausapin natin ang Panginoon with a grateful heart.
Thank you, Lord, for all the blessings that you have given to us, God. Salamat, Panginoon, bakit niligtas mo kami, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, walang kaligtasan, Panginoon. Lahat kami mapupunta sa impyerno, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Lord, you paid the price, Panginoon. Lord, kami dapat ang nasa krus, hindi ikaw. Pero Lord, dahil mahal mo kami, binigay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesucristo, Panginoon, para iligtas kami. Kaya maraming salamat. Lord, lahat ng dugo na yon, Panginoon, ay para sa amin. Para iligtas kami, magkaroon na kami ng kalayaan sa buhay namin, Panginoon. Maging malaya kami sa kasalanan, Panginoon. Maraming salamat. Kaya ino-honor ka namin today, Panginoon. Inaalala namin lahat ng goodness and faithfulness mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa pagkukomunyon namin ngayon, Panginoon, dahil to sa Lord, sa kapangyarihan mo, sa kadakilaan mo, Panginoon. Ikaw lang ang pinaka-banal na Diyos, Panginoon. Kaya maraming salamat. Lord, dahil sa dugo mo, kakainin namin ang tinapay na ito at iinumin namin ang juice. Kapatid, kainin po natin ang tinapay at inumin natin ang juice. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita sa oras na ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na binibigyan mo kami ng chance, Lord, para magbago, Panginoon, para ayusin ang buhay namin, Panginoon, Lord. Lord, lahat ng ito, ino-offer na namin ang sarili namin sa iyo, Lord, as a pleasing sacrifice, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord, cleanse our hearts, minds, and soul, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon, Lord. Gusto namin karapat-dapat kami sa iyo, Panginoon. At Lord, sa lahat ng may experience namin, Panginoon, Lord, sana, Lord, bigyan niyo po kami ng pusong malakas, matatag, Panginoon, sa may experience namin sa future, Panginoon. Lord, ilayo niyo po kami sa gawa ng kaaway, ilayo niyo po kami sa gawa, sa temptasyon, sa kasalanan, sa pangalan ng Panginoong Yesus, in Jesus' name, Lord. Naniniwala kami, Lord, na ililigtas mo kami sa lahat ng yan, Panginoon. At Lord, sa buhay namin, ikaw ang magiging sentro, Panginoon. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon, at sa pamilya namin, Lord. Ikaw lang ang i-honor namin, Panginoon, sa pamilya namin. At Lord, sa church namin, Panginoon, Lord, gamitin mo ang church, Lord, to preach the gospel, Panginoon, sa buong Las Piñas, Panginoon. Gamitin mo ang COGLP. Gamitin mo ang mga tao mo, Panginoon, Lord. Ang buhay namin, Lord, na maging karapat-dapat, Panginoon, makita to ng tao, Panginoon, Lord. Lord, gusto namin na, Lord, maging worthy, Panginoon, ang buhay namin at hindi masayang, Panginoon. Gamitin niyo po kami. Gamitin niyo po kami every single day, Lord. Gamitin niyo po kami. Kung ano may influence namin, Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon. Yun ang puso namin ngayon, Panginoon, Lord. At Lord, lagi mo kami, Lord, patatagin mo ang faith namin, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Walang magkakasakit, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pagagalingin mo. Lord, ikaw magpo-provide sa mga nangangailangan sa oras na to. In Jesus' name, Lord, kahit merong may cancer sa oras na to, kaya mong pagilingin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, naniniwala kami ang sakit na yan, ang hindi may hawak sa amin, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw lang ang may hawak. You are in control. Kaya Lord, lahat ng ito, inaalay na namin sa iyo, Panginoon. You deserve all the glory, all the honor, all the adoration and dominion, Lord. Lord, lahat ng ito, buhay namin, ng gamit, Lord, ang mundo na to, sa iyo lamang, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami. Kaya Lord, lalabas kami sa simbahan na ito, pinagpala at kasama ang presensya mo. Naniniwala kami, kasama ka namin, Panginoon. At Lord, ayaw na namin magkasala sa iyo, Panginoon, Lord. Babaguhin na namin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. We love you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen.